against Iran known as Operation Heavy Fury. Ano nga ba ang Babylon at bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin itong reference kapag pinag-uusapan ang kapangyarihan? Sa kasaysayan, ang Babylon ay isang lungsod sa Mesopotamia sa pagitan ng Tigris at Euphrates sa lugar na kilala ngayon bilang Iraq. Fact, ang lokasyon nito ay strategic, nasa gitna ng trade routes, tubig at koneksyon sa iba't ibang sibilisasyon. Ibig sabihin, kung kontrolado mo ang lugar na yan, may leverage ka sa daloy ng ekonomiya. At kung hawak mo ang daloy, hawak mo ang impluwensya. Ganito umangat ang Babylon, hindi agad sa digmaan, kundi sa posisyon, access at control. Fact, sa ilalim ni Nebuchadnezzar II, naging dominant power ang Babylon sa rehiyon. Pinalawak ang lungsod, pinalakas ang depensa at pinalawak ang impluwensya nito. Habang lumalakas, nagiging sentro ito ng kultura at yaman. At kapag ikaw ang sentro, ikaw ang nagsiset ng standard. Pero kasabay ng pag-angat, may mga pattern na tahimik na lumilitaw. Hindi agad halata, hindi agad ramdam. Pero unti-unti nagsisimula ang internal weakness. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa pader, kundi sa sistema. Fact, sa historical accounts, lumaganap ang culture of excess, luho at display ng yaman sa Babylon at sinasabing nagkaroon ng moral decay sa lipunan nito. Kapag ang sobra naging normal, nawawala ang limit. At kapag nawawala ang limit, nawawala ang disiplina. At kapag nawawala ang disiplina, nagkakaroon ng internal cracks. At kapag ang sistema mismo ang may kahinaan, hindi mo na kailangan ng malakas na kalaban dahil dala mo na ang dahilan ng pagbagsak sa loob mo. Paano nga ba ito bumagsak? Bago ang pagbagsak ng isang kaharian, may babala muna. Sa Book of Daniel chapter 5, ang ruler ng Babylon na si Belshazzar ay nagdiwa. Pero hindi lang simpleng selebrasyon, may mali siyang ginawa. Inutusan niyang gamitin ang mga banal na sisidlan, mga sacred at holy vessels na kinuha mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ginamit ito sa pag-inom ng alak at habang ginagawa iyon, pinupuri nila ang mga Diyos-Diyosan. At habang siya'y nagdiriwang, may lumitaw na kamay na sumulat sa pader. Mene, mene, tekel, oparsi. Kinabukasan, bumagsak ang Babylon at ayon sa Book of Revelation, Babylon the Great is fallen. Tanong, kung nangyari noon, paano kung nangyayari ulit ngayon? Fact, noong 539 BC, nasakop ang Babylon ni Cyrus the Great ng Persian Empire. Pero mahalaga to, hindi ito simpleng tinamaan lang ng mas malakas. Fact, may internal dissatisfaction na sa pamumuno bago pa dumating ang pananakop. Fact, may loss of support mula sa elites at religious groups. Fact, may political instability at weakening ng internal unity. Ibig sabihin, hindi bumagsak ang Babylon dahil lang sa Persia. Bumagsak ito dahil handa na itong bumagsak. Ang Persia naging trigger lang. Ngayon, ilipat natin sa modernong panahon. May mga bansa ngayon na may kahalintulad na structural position, sentro ng ekonomiya, sentro ng impluwensya. At isa sa pinakakilalang halimbawa ang United States. Fact, malaki ang impluwensya nito sa global economy, media at geopolitics. Fact, may malawak itong network ng military bases sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbibigay ng kakayahang mag-project ng power beyond its borders. Fact, may documented history ito ng involvement sa international affairs, kabilang ang interventions, alliances, at strategic operations. Fact, sa kasalukuyang tensyon sa Iran, nagsagawa ang US at allies ng military strikes na nag-trigger ng malawakang conflict sa rehiyon. Fact, ang conflict na ito ay may direktang epekto sa global oil supply at energy markets, lalo na dahil sa kahalagahan ng Strait of Hormuz sa oil flow ng mundo. Fact, kahit hindi opisyal na dahilan ng oil, malinaw na ang conflict ay may malaking koneksyon sa oil supply, energy security at global economic interests. May mga political statements at policy discussions sa US na nagsusulong ng regime change sa Iran o pagpapalit ng leadership. Ito naman unverified.
may mga interpretasyon di umano na ang ganitong mga aksyon, military pressure, sanctions at intervention ay naglalayong kontrolin ang strategic resources tulad ng oil at impluwensyahan ang pamumuno sa loob ng bansa. Ngayon, mahalaga to. Hindi natin pwedeng i-claim na iisang dahilan lang tulad ng oil ang dahilan ng gyera. Dahil fact din na may ibang dahilan na binabanggit tulad ng nuclear concerns, regional security at geopolitical alliances. Pero kahit iba-iba ang dahilan, may isang consistent na pattern kapag ang isang bansa ay may malaking strategic resource at mataas ang geopolitical value. Nagiging sentro ito ng conflict. Ngayon, bumalik tayo sa pattern. Isang kapangyarihan na may global reach, may kakayahang makaapekto sa ibang bansa, may military presence sa iba't ibang rehiyon, at may involvement sa strategic resources. Hindi ito bago. Ito ay paulit-ulit nang nangyayari sa kasaysayan. Ngayon, bumalik tayo sa tanong. Kung noon ang bumagsak ay Babylon at ang kumuha ay Persia, at ngayon ang Iran ay dating Persia, ibig bang sabihin ito na ang US ang modern Babylon? Hindi. Walang factual basis para direktang sabihin ganon, unverified o interpretation kung gagawin natin yan. Brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Pero may mas mahalagang insight. Hindi tungkol sa kung sino ang Babylon, kundi kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at kung paano ito bumabagsak. Based sa history, malinaw ang patterns. Internal division. Fact na wala ng support ang leadership ng Babylon mula sa sarili nitong elites. Loss of legitimacy. Fact, humina ang tiwala sa pamumuno. Internal instability. Fact, may misalignment sa loob ng sistema. Overextension. Kapag lumalawak ang reach, mas nagiging complex at mahirap i-manage ang system. External opportunists. Fact, sinamantala ng Persia ang internal weakness ng Babylon. Ngayon, i-apply mo ito sa modern geopolitics. May mga bansa ngayon na may global influence, military reach, economic dominance, intelligence operations abroad, involvement sa political direction ng iba. Hindi ito accusation, ito ay observable structure at dito nagiging critical ang tanong kung ang Babylon noon bumagsak hindi dahil sa kakulangan ng lakas kundi dahil sa kahinaan sa loob. Posible ba na sa kahit anong panahon ang tunay na dahilan ng pagbagsak hindi ang kalaban kundi ang system mismo? At kung ang kasaysayan may tendency na umulit, ang tanong ngayon, hindi kung sino ang susunod na Babylon, kundi saan at kanino nagsisimula ang parehong pattern ngayon.